sa ginanap na plenary session ng Senado ngayong araw ng Martes. Pinalitan ni Marcoleta si Senator Pia Cayetano sa nasabing pwesto, isang makapangyarihang komite na may mandatong mag-imbestiga ng mga irregularidad at katiwalian sa hanay ng pamahalaan. To Rule 10, Section 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Tapos yung mga gamit nila, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsilin daw ni BBM yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. So sa Bulacan po magkano? 3 billion. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Senador! Si Senator Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon. Naku, paano pa makakapandurobo itong mga durobo, ha? Paano kayo ngayon mangungulimbat? Eto na. Hindi na kayo sasantuhin ni Senador Marcoleta. Pag may nabalitaan ito, ay sigurado iimbestigahan yan. Lalong-lalo na dyan sa Maynila. Yung mga dorobo dyan, 3 yung dorobo dyan. Pero inyo, yung sidewalk, gawan nyo ng anomalya, gawan mo ng barangay hall, at yung flood, yung pumping station kaya pala nagbabaha dyan sa District 2, sabi sa video. Ni Mayor Isko, hindi naman pala gumagana yung pumping station nyo. Bakit hindi mo pinagana, Congressman, Bakulaw? Ano nangyari? District 2 o District 5? Parang ganun, natin. Siyempre, alam nyo naman kung sino mamabakulaw dyan. Eto na. Subaybayan natin ito. At maganda, yung mga Senate-elect kung sino yung mga chairman at hahawak ng mga committee, mga nababanggit din. At nahuli yung 2 kongresista ba? Matindi kayo, pati sa session, pati sa kamera, Ibang klase kayo. Tumakbo lang pala kayo dyan para kunin ang kaba ng bayan at inyong ilaro sa online game. Anak ng bugi kayo talaga, Ang sakit nyo sa box, nakakaloko kayo. Kaya naman pala nagbaha, ito na. Sampal ito ngayon sa nakaupo. Bakit kasi? Yung pondo ng provincial ng Bulacan, hanggang ngayon, hindi pa nilalabas. Tama ba? Ito ay balita na. Kasi nagtataka tayo, bakit nagulat tayo, buong Bulacan binaha. Ano nangyari? Buong Bulacan. Oo, totoo yan, kaibigan. Hindi tayo nagbibiro. Damay na dyan ng Pampanga. Pero dati hindi naman ganyan yan. Ewan, ano nangyari? Alamin natin sa balita dito. Pero siyempre, dito tayo kay Senador Marcoleta. Gusto natin marinig mula kay Robin itong balita. Pero nakalike ka na ba? Kung hindi pa, ilike nyo muna yung video natin. Share mo na rin. Mag-subscribe ka. Kung bago ka pa lang, i-bell all nyo para meron kang notification. At andyan lang yung join button kung gusto mong sumali sa komunidad. At kung hindi ka pa nakapanood ng video natin kagabi, ayan, panoorin nyo ngayon. Pwede nyo isabay dito sa panonood. Simulan natin to. Pasok! Just then, itinalaga si Neophyte Senator Rodante Marcoleta bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, sa ginanap na plenary session ng Senado ngayong araw ng Martes. Pinalitan ni Marcoleta si Senator Pia Cayetano sa nasabing pwesto, isang makapangyarihang komite na may mandatong mag-imbestiga ng mga irregularidad at katiwalian sa hanay ng pamahalaan, kabilang ang mga opisyal at mga ahensyang kontrolado ng gobyerno. Ang Blue Ribbon Committee ang pangunahing bantay ng integridad sa gobyerno at karaniwang sentro ng mga matitinding pagdinig kaugnay sa mga kontrobersyal na issue
tulad ng anomalya sa kontrata, overpricing, ghost projects, at iba Yan. pang pagsasayang ng pondo ng bayan. Isa ito sa pinaka-prestihiyosong pwesto sa Senado. Bukod dito, hawak din ni Marcoleta ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Bagamat bagong senador, si Marcoleta ay matagal nang aktibo sa Kongreso bilang dating kinatawan ng Sagip Party List. Kilala rin siya bilang isang tapat na public servant at naging sentro ng ilang maiinit na privilege speeches sa nakaraang mga taon. Oh. Kaya naman tila naging kakaiba na ang kilos ni Martin Romualdez. Abay magaling na daw magpatawa. Ayon kay Rowena Guanzon, biruin mo, ang sabi niya, magiging open na daw ang BICAM dahil karapatan daw ng mga Pilipino na malaman kung saan daw napupunta ang pondo at kaba ng bayan. Abay nagka-amnesia yata itong si Romualdez. Hindi ba't nagkaroon pa nga di umano ng mga blanco sa BICAM na siyang napirmahan ni BBM? Tapos ngayon, nang malaman lang niya na ang tatayo bilang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Rodante Marcoleta, abay nagpanik na si Oo, totoo. Talaga magpapanig ka kasi mabibisto lahat ng kabulustugan. 'Di ba? Hindi kayo tatantanan ni Senador Marcoleta. Yan ang aasahan namin. Yan ang pinangako niya eh. Dahil diyan, mabubuko at mabubuko ang mga kabulustugan. Meron na nga umaamin sa Bulacan na. Yung pondo. Kaya pala, yan, mga taga-Bulacan na. Kaya kayo binaha, sisihin nyo, yung hindi naglalabas ng budget para dyan sa flood control. Pero may mali dyan eh. Siguro meron dyan, naapektuhan. Yung pinaka-running water, pinaka-ilog siguro, sumikip na dahil sa mga bahay-bahay. Hindi natin sure pero, nung panahon noon na wala pang masyadong subdivision dyan, wala pang masyadong bahayan dyan, wala namang ganyang kalalim na baha. Meron binabaha pero gasakong-sakong lang. Pero yung ganung kataas, aabutin ng bewang, ibang klase na ho eh. Siguro yung daanan ng tubig, medyo naapektuhan, nagiging imbudo na. Pero sa dulo ng ating video, lalabas ang katunayan, yun talaga. Dahil sa pondo, dahil sa flood control, at dahil sa pagnanakaw ng mga dorobo. Tuloy natin to. Martin Romualdez. Alam niya kasi na hindi titigil itong si Rodante Marcoleta hanggat walang napipiga sa kanyang mga investigasyon. Tama. Mukhang masasampulan si Martin Romualdez dahil sa mga ibinulgar ngayon ni Toby Tiago. Yung kahapon na vlog natin, totoo yun. Hindi naman ang amin tumama na to kung hindi totoo kung walang text na natatanggap eh. Di ba may text na siya natanggap, hinahamon niya ibang bakulaw. Sige, labasan tayo ng cellphone, ika nga, sabi niya. Di ba? Kung sino yung nagsasabi na hindi totoo at totoo. Malakas ang loob ni Sir Toby kasi nakatanggap siya ng text. Sino kaya ang pasimuno dito? Kilala niyo naman, di ba? Pork barrel habang balakas siya ang kamera sa muling pagupo ni Martin Romualdez bilang speaker. Nang walang kalaban, ibinulgar naman ni Navotas Representative Toby Tiangco ang isang mas seryosong issue, ang umanay pork barrel na kontrolado ng Office of the Speaker. Sa isang matapang na pahayag, iginiit ni Toby Tiangco na hindi dapat idinadaan sa Office of the Speaker ang pag-aproba at distribusyon ng mga pondo para sa mga programang tulad ng AIX or Ayuda, Tupad, MAIP at AKAP. Ayon kay Tiangco, ang kasalukuyang sistema ay nagiging isang garapalang anyo ng Speaker's pork barrel. Yan. Kinokontrol ng bakulaw. Kinokontrol ni Lulong. Dapat hindi naman pala dito dumadaan eh. Bakit kailangan pang kontrolo nito? Hawakan yung mga kongresista at mga bakulaw para pumanig sa kanya. Kasi may pangarap eh. May pangarap ang mama na maging presidente. Kita nyo naman ano nangyayari. Di ba? Nagugulat tayo bakit napapasang-ayon niya itong mga... marami nga nagsabi. Si Sir Richard, nadala na raw.
ay may paliwanag naman doon mga kasama. At napapaliwanag din ng ating mga kaibigan at kakilala. Oo, kasi kung hindi niya gagawin na iboto ito si Balulong, maapektuhan ng kanyang pondo. Which is tama naman. Ganon din yung nangyari sa taga Mindanao, di ba? Nagmakaawa. Oo. Doon sa ayuda na ibigay dahil yung kababayan niya maapektuhan. Ganon nga talaga. So, hindi natin masisisi, oo, na bumaligtad o talagang napasubo. Oo, yung pinaka-right term doon, sakripisyo na lang. Oo, isasakripisyo niya yung kung ano man sasabihin ng taong bayan sa kanya. Woo! Pero, oo, yung mga ganung bagay, wala na tayong magagawa. Sila-sila na magdadala nun. Dadali na leon ng 3 taon, tatanggapin nila kung ano yung utos sa kanila, di umano, ganun na siguro. Pero, wag niyo masyadong bigyan ng kulay. Oo. Malay nyo, mahilot pa sa kalagitnaan. Oo. Eto na. Naiproklama na. Proklama ba tawag? O nahalal na sa Blue Ribbon. Si Senador Marcoleta. Ito yung inaasahan natin na magbibigay pag-asa dahil magaling talaga to. Matapang, may dignidad, may boses at may takot sa taas. Pasok natin to. To Rule 10, Section 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Alan Peter Cayetano as chairperson of the Committee on Accounts. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Cayetano Alan is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Francis Pangilinan as chairperson of the Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Pangilinan is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Bam Aquino as chairperson of the Committee on Basic Education. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Bam Aquino is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Robin Hood Padilla as chairperson of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Padilla is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Amy Marcos as chairperson of the Committee on Cooperatives. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Marcos is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Robin Hood Padilla as chairperson of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Padilla is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Energy. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Cayetano Pia is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Camille Villar as chairperson of the Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Villar Camille is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Sherwin Gatchalian as chairperson of the Committee on Finance. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Gatchalian is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Amy Marcos as chairperson of the Committee on Foreign Relations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Amy Marcos is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Erwin Tulfo as chairperson of the Committee on Games and Amusement. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Tulfo Erwin is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Bongo as chairperson of the Committee on Health and Demography. So move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Go is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Alan Peter Cayetano as chairperson of the Committee on Higher, Technical, and Vocational Education. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Cayetano Alan Peter is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Amy Marcos as chairperson of the Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcos is so elected. Mr. So, President, ito yung mga hahawak ng kanilang mga committee. Sila yung mga, makita kayo, mayayari sila kay Senador Marcoleta, Blue Ribbon. Yan ang sisilip sa mga kadurubuhan, ha? At yung mga magbabalak mandorobo. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo, galit si Senador Marcoleta, sa durobo. Kaya siguro bumabait ito si Balulong. Gusto niya raw i-transparent. Ang Baykam. No way. Kilala ka na. Sabi ni Aling Ledesma, kilala ka na. Huwag mo nang paandaran ng mga Pilipino. Huwag nyo nang lokohin ang sarili nyo, sabi ni Aling Marie.
Magaling talaga 'to si Aling Ledesma. Kung mga kapaan ang tunay na pagkatao ng isang tao, eh, alam niya kung magnanakaw sa magnanakaw, ha? Eh, Bycam, may insertion, 2025, nakapasok, ilang milyon, ilang trilyon. Galing nyo, ah. Ano yung nangyari dito sa agenda? Na balita, itong dalawang bakulaw, naglalaro ng online. Sa mismong session, ha. Pangalanan nyo. Pangalanan nyo, iharap nyo ngayon yan. Ikaw ba lulong, ha? Di ba kayo ngayon nagmamagaling, pangalanan nyo yung mga, baka itago nyo kung sino yan. Gusto namin malaman kung sino yan. At para maliwanagan na yung distrito niya, uubusin ng pera sa larong yan. Bakit? Mahilig pala maglaro ng unggoy-ungguyan. Pasok! Sa gitna ng mga issue sa online gambling, nahuli kam ang dalawang kongresista na nakatutok sa online sabong at bilyar sa kanilang mga cellphone. Ang malala, nangyari yan habang may sesyon. Yan ang agenda report in Mavic Trinidad ng Abante Radyo. Habang busy ang mga kongresista kahapon sa botohan para sa susunod na mga lider ng Kamara, busy rin ang ibang kongresista sa ibang bagay. Hindi nga lang sa ongoing session, kundi sa online gaming. Online Naku po, sabong bakit tinakpan ang muka? Bakit sa picture hindi tinakpan yung muka? Sa bakit naka-blurred? Dapat pakita kasi ibang usapan yan, di ba? Ibang ibang session ang gusto nito. Huwag yung takpan para makilala. At para alam ng sambayanan at alam ng taga-distrito niya na ganyan ang gawain ng congressman na yan. Di ba? Para maging fair. bilyar gaming sa kanilang cellphone ang pinagkakaabalahan ng dalawang kongresistang ito. Tila ito ang pampaalis inip ng dalawang mambabatas dahil sa dami at haba ng proseso ng botohan kahapon sa pagbubukas ng first regular session. Ganon? Pampawi ng antok at inip? Maglalaro ka. Dapat intindihin mo nga yung sinasabi dyan eh. Tumakbo lang pala kayo dahil kukunin nyo ang kaban sa kaban ng bayan. Ganun ba yun? Wag naman. Wag ganun. Intindihin nyo kung ano sinasabi ng amo nyo. Baka mamaya may inuutos sa inyo. Hindi nyo alam dahil abala kayo sa paglalaro ng unggoy-ungguyan. At Congress. Pero ang tanong, sila nga lang bang dalawa ang busy sa paglalaro ng online gaming? Dahil sa haba at tagal ng botohan sa plenaryo, kanya-kanyang paraan ang ginagawa ng mga mambabatas para maibsan ang pagkainip. Ang iba ay nakukuhang makipag-usap sa katabi o sa mga bisita. Ang iba naman ay walang humpay na nakikipagkamayan sa mga kapwa mambabatas. Para sa iba ay pumupuslit naman mula sa plenaryo para magtungo sa kanilang opisina at nagpapatawag na lang sa sandaling tapos na ang botohan. Para sa ibang kongresista, normal naman daw ang ganitong habit nila. Pero hindi sa panahon ng sesyon, lalo na't may mahalagang tinatalakay. At lalong hindi rin online sabong o Yun. online billiard gaming. Para sa agenda, Mavic Trinidad. Grabe, no? Tinakpan na yung muka. Siguro nahihiya na yan. Diba? Alam nyo, yung ganyang ugali, yung mahilig maglaro ng ganyang laro, uubusin talaga. Kasi hindi naman biro yan eh. Ano yan? Usapang pera yan. Tataya ka dyan. Siyempre. Sa kanila, easy money lang eh, di ba? Pag nakakuha ng pondo kahit ubusin nila, wala siyang pakialam eh. Gagawa lang sila ng ghost project ko, no, sabi ni Aling Marie. Ipapakita. Ito yung project ko, pero yung talo na pala. Di ba? Kaya, bantayan, lalong-lalo na ito, si Senador Marcoleta, dahil siya ngayon ang mag-iimbestiga, siya nasa Blue Ribbon, sigurado, may takot na ngayon itong mga bakulaw na ito. At hinamon ng Bulacan Governor ang ilabas ang bilyon-bilyong pisong flood control. Nako, bungit-ngit, ito na, hinahamon ka na ng Governor. Ilabas nyo na yung pondo. Hindi lang naman Bulacan ang binaba, Pampanga rin. Kaso nga lang, hindi pa nandali ang solusyon ang hinahanap dito.
kailangan lifetime solution, gagawa ng paraan, babudgetan. Kaso, ayun nga, nasisira. Pag usapang pera, nasisira. Ewan, bakit? Only in the Philippines, pero sa ibang bansa, mga kasama, napakaganda ng procedure. Doon nga, for example na lang, merong sira yung kalsada na dinadaanan mo. Hindi aabutin niya ng 24 hours. Tsaka doon may umiikot araw-araw, yung mga taga-council. O sa park, ganun din sa mga tawag dito, sa mga park, yung kahit mga damo. Oo, meron taga-council na nagche-check. Ganun sila. Oo, mowing yun. Every 3 days, every week, mowing yun. Dito hindi. Pag naitayo na, bahala ka na. Habang buhay na yan hanggang masira. Walang maintenance. 'Di ba? Ang kapangit, no? Paano? Walang sistema. Oo, walang takot. Oo, kasi ang namumuno dito, hindi, for example lang kahit sino namuno eh. 'Di ba? Wala kasing sistema, walang procedure. Walang sinusunod na guidelines. Kung sino ang mananagot just in case na nakitaan ng ganito, 'di ba? Dapat kung may contractor kayo, panagutin niyo contractor niyo pag may mali. Hindi eh. Ang nangyayari kasi, sige ganito, lagay mo ganyang amount, babayaran ko. Sabwatan na nangyayari. Kaya walang napapanagot. Ganun lang yung kasimple. Eto, Governor. Aminin at sa aminin. Hinahamon ka na. Oo. Bungit-ngit. Eto, pakinggan mo kaya binaha ang Bulacan. Ang Bulacan ang nangunguna sa laki ng pondo para sa flood control project sa ilalim ng national budget. Umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaanan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno para sa mega dike at iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan ay medyo bumababa, kumuhupa na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ng inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil ang hanap buhay, tigil yung pag-aaral. Tapos yung mga gamit nila, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsilin daw ni BBM yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yun. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga... Yun lang. Hindi tinuloy. Bakit kaya? Pero kailangan mong gawa ng paraan na ilabas ang pondo, at ayusin, kasi baha. Every year, pag may bagyo, baha. So, yan ang kailangan nating magawa ng paraan. Tingnan natin si Governor kumikilos, pero yung national, 'di ba? Dapat gawin nyo na lang. Kung halimbawa hindi kaya, sabihin nyo yung totoo. Hindi yung mangangako. Puro pangako eh. Ngayon, ito. Umamin na. Binulgar ni Mayor Magalong. Magalong blast lawmaker on flood control anomalies. Ayan na. Aaminin na dito
sino kaya ang may pakana lahat kung paano ano nangyayari sa mga flood control budget na ito. Ay, pasok natin para mas malinaw. The House of Representatives is launching its very own inquiry on questionable infrastructure projects. That's after congressmen were also tagged in constructions riddled by allegations of corruption. One of those making that accusation is Baguio City Mayor Benjamin Magalong, who claims only 30% of budgets go to actual projects because of collusion among agencies and lawmakers. Mobile journalist Julie Baisa has tonight's big story. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binunsan nyo lang. Teka lang. Bakit mahiya naman kayo? Dapat hindi. Dapat ang pronouncement doon, mahiya naman ako. Nahihiya na ako. Kasi yung pangako kong 5,500 flood control project, hanggang ngayon, wala. Dapat ganun. Oo. Kasi yun ang inaasahan kasi pangako mo yun eh. Okay, nagkaiba ng ano ngayon. Yung binida niya noon, nakaraang taon, parang kabaligtaran lahat. Parang inamin niya na dito na wala talagang flood control project. Kasi may anomalya raw eh. Sabi sa video kung ikaw magaling mag-isip at umintindi, parang gano'n na, inamin mo na yung mga sinabi mo noon. Puro kabaligtaran. Puro. President Bongbong Marcos got a standing ovation for this portion of his Okay, fourth tama. Yung mga, natatawa ko dito eh. Nagpalakpakan. Bakit? Anak ng tipakalong. Parang tuwan-tuwa pa sila sa kapalpakan. the nation address on July 28. He vowed to investigate and file cases against those who milked flood control projects and got a share of hush money for these initiatives. His marching order to the DPWH: submit a list of all flood control projects over the past 3 years. DPWH Secretary Manny Bonoan says they are ready to oblige. Ang isasubmit namin is a number of projects that we have completed since July of 2022 until May, I think, of this year, which I think about 9,800 projects all over the country, all over the country. And there are, I think, about 5,700 that are ongoing at this time. With all the records that we will be submitting, I think we also intend to conduct yung audit namin sa lahat ng mga projects kasi that's already 3 years. Tingnan namin kung ano ang itsura na yung mga projects na nagawa. A quick perusal of the DPWH's budgets between... Parang wala naman kami nakikita mga... Kita nyo nga, umulan. Ilang araw umulan, sabihin natin 1 linggo umulan. Nakita nyo yung pothole? Nakita nyo yung mga... yung mga kalsada, butas-butas. Kita nyo? Wala namang action. Sa ibang bansa 24 hours. Within 24 hours, lahat yan. Tapos. Pares naman may budget. Di ba? May pondo. Bakit hindi pa kumikilos? Sige nga. Ikumpara natin sabihin natin. Sa ibang bansa may pondo rin. Dito may pondo rin. Di ba? Kung aaminin nyo walang pondo, sige, naniniwala kami. Umulan. Baku-bako ngayon kalsada. Bakit hindi nyo simulang gawin ngayon? Pinaabot nyo pa ng... di ba? Hanggang ngayon, wala pang kumikilos eh. Yan. Only in the Philippines. Now in 2022 or so showed generous allocations that totaled almost 700 billion pesos. Some of the items in the budget included 1 billion pesos allotted to Las Piñas, including here at Dali Creek in Barangay Pulang-Lupa, where there's supposed to be 100 million peso flood control installation, but there was no such structure Laki, in the no? area. More than 800 100 million? Tapos lagyan nyo na lang ng bote ng soft drinks para pang pigil ng mga basura. Dapat, gastos-gastos din. Oo, kailangan maging techy. Isip din ng paraan. Hindi yung puro hindi yung puro pansarili. Hirap kasi. Tatakbo ng mga ngako kayo sa taong bayan ng mga mag-i-eleksyon. Tutulong kayo para sa sambayan ng Pilipino. Pero pag nakaupo na kayo, hindi na kayo makita.
Hindi kayo kagaya ni BP Sara at mga Duterte, kahit saan, ibang bansa, binibisita ang ating kababayan. 'Di ba? Napakasimpleng tao talaga. Hindi nila hinahantulad sa sila ay mataas na opisyal. Fair sila sa bawat individual. Kaya mahal sila ng mga taga Davao. Shout out sa mga taga Davao, Luzon. Ako, kakarampot na lang sa Luzon. Sa Visayas, Mindanao, Cebu, shout out po sa inyo. Sa Luzon, ewan natin kasi sabi na hati na raw yung Norte. Totoo ba? O sige, taga Norte, sa inyo na lahat. Diyan na kayo. Dito lang kami sa Visayas, Mindanao. 'Di ba? Taga Davao especially, mahal na mahal nila ang Duterte kasi ang Duterte lang ang nagbigay ng magandang serbisyo. Kita nyo yung Davao. Maglakad ka hating gabi. Peaceful. Safe ka. Hindi ka gaya dyan sa lakad ka. Dami na naman umaarangkada. Di ba? Ang dami na naman. Ayaw nilang, ewan ko ba? Kay Tatay Digong, di pwede yan. Magtrabaho ang mga pulis, gabi umikot kayo. Totoo naman yun. Kahit gabi umiikot ang mga pulis noon. Ngayon, hindi ko makita. Hindi mo sila mapansin. Di ba? Totoo, di ba? Kaya kung umabot ka sa video, saan ka man doon? Saan ka man naroon? Ngayon, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Paki-like, share ng video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.